Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 60. Lumang Tipan, Leviticus 14 minuto pasado alas 5:19, Leviticus 6, Leviticus 7:1-10. Pagkatapos nagsalita si Yahweh kay Moises, na nagsasabing, kung sino man ay lumabag sa isang utos at nagkasala laban sa mga bagay na pagmamay-ari ni Yahweh, ngunit nagawa ng hindi sinasadya, kung gayon dapat dalhin niya kay Yahweh ang kanyang handog na pambayad kasalanan. Dapat isang lalaking tupa na walang dungis mula sa kawan ng handog na ito, dapat pasahin ang halaga nito sa pilak na sekel, ang sekel ng santuaryo, bilang handog na pambayad sa kasalanan. Dapat niya bigyan ng kasiyahan si Yahweh para sa kanyang nagawang mali kaugnay sa kung ano ang banal, at dapat niya itong dagdagan ng ikalima at ibigay ito sa pari. Pagkatapos gagawa ang pari ng kabayaran sa kasalanan para sa kanya kasama ang lalaking tupa na handog na pambayad kasalanan, at patatawarin ang taong iyon. Kung nagkasala ang isang tao at gumawa ng anumang bagay na iniutos ni Yahweh na hindi dapat gawin, kahit na hindi niya alam ito, nagkasala pa rin siya at dapat niya dalhin ang kanyang sariling pagkakasala. Dapat niyang dalhin ang isang lalaking tupa na walang kapintasan mula sa kawan, katumbas ng kasalukuyang halaga, bilang isang handog na pambayad sa kasalanan sa pari. Pagkatapos gagawa ang pari ng pambayad sa kasalanan para sa kanya ukol sa kanyang nagawang kasalanan, na kung saan hindi niya alam, at siya ay papatawarin. Isang handog ito na pambayad sa kasalanan, at tiyak na nagkasala siya sa harap ni Yahweh. Nagsalita si Yahweh kay Moises, na nagsasabing, kung sino man ang nagkasala at lumabag sa isang utos laban kay Yahweh, tulad ng sinungaling na pakikitungo sa kanyang kapwa hinggil sa isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya, o kung nililinlang o ninanakawan niya, o pinahihirapan ang kanyang kapwa, o nakakita ng isang bagay na nawala ng kanyang kapwa at nagsinungaling tungkol dito, at nanumpas sa pagsisinungaling, o sa mga bagay na katulad nito na nagkasala ang mga tao, kung gayon, mangyayari na kung nagkasala siya at may kasalanan, na dapat niyang ibalik anuman ang kanyang kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw o pang-aapi o pagkuha ng kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya o ang nawalang bagay na nakita niya. O kung nagsinungaling siya tungkol sa anumang bagay, dapat niyang ibalik ito ng buo at dapat dagdagan ng ikalima para bayaran siya na kung kanino ito inutang, sa araw na nakitaan siya na may kasalanan. Pagkatapos dapat niya dalhin kay Yahweh ang kanyang handog na pambayad para sa kasalanan, isang lalaking tupa mula sa kawan na walang dungis na nagkakahalaga ng kasalukuyang halaga, bilang isang handog na pambayad para sa kasalanan sa pari. Para sa kanya ay gagawa ang pari ng isang pambayad para sa kasalanan sa harap ni Yahweh, at patatawarin siya ukol sa anumang kasalanang ginawa niya. Pagkatapos nagsalita si Yahweh kay Moises, na nagsasabing, utusan mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, at sabihin mo, ito ang batas ng handog na susunugin, dapat nasa ibabaw ng dapog ng altar ang handog na susunugin sa buong gabi hanggang umaga, at pananatilihing umaapoy ang apoy ng altar. Isusuot ng pari ang kanyang linong mga damit, at isusuot niya ang kanyang linong mga damit na panloob. Kukunin niya ang naiwang mga abo pagkatapos na natupok ng apoy ang handog na pambayad para sa kasalanan sa ibabaw ng altar, at ilalagay niya ang mga abo sa gilid ng altar. Huhuberin niya ang kanyang mga damit at isusuot ang ibang mga damit para dalhin ang mga abo sa labas ng kampo patungo sa isang lugar na malinis. Pananatilihing umaapoy ang apoy sa ibabaw ng altar. Hindi ito dapat mamatay, at ang pari ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw nito tuwing umaga. Aayusin niya ang handog na pambayad para sa kasalanan ayon sa pangangailangan nito, at kanyang susunugin dito ang taba ng mga handog pangkapayapaan. Dapat patuloy na panatilihing umaapoy ang apoy sa ibabaw ng altar. Hindi ito dapat mamatay. Ito ang batas ng handog na pagkaing butil. Ihahandog ito ng mga anak na lalaki ni Aaron sa harap ni Yahweh sa harapan ng altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng pinong harina sa handog na pagkaing butil at sa langis at sa insenso na nasa handog na pagkaing butil,
at susunugin niya ito sa altar para magpalabas ng isang mabangong samyo para isipin at magpasalamat tungkol sa kabutihan ni Yahweh. Kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang anumang natira sa handog. Dapat ito kainin ng walang pampaalsa sa isang banal na lugar. Kakainin nila ito sa patio ng tolda ng pagpupulong. Hindi ito dapat ihurno ng may pampaalsa. Ibinigay ko ito bilang kanilang bahagi sa aking mga handog na gawa sa pamamagitan ng apoy. Pinakabanal ito, gaya ng handog para sa kasalanan at ng handog na pambayad para sa kasalanan. Para sa lahat na panahong darating sa lahat ng mga salinlahi ng iyong bayan, maaaring makakain nito bilang kanyang bahagi ang anumang lalaki na nagmumula kay Aaron, kinuha mula sa mga handog kay Yahweh na gawa sa pamamagitan ng apoy. Magiging banal ang sinumang humipo ng mga ito. Kaya muling nagsalita si Yahweh kay Moises na nagsasabing, ito ang handog ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki, na kanilang ihahandog kay Yahweh sa araw na kung kailan papahira ng langis ang bawat anak na lalaki, 1/10 bahagi ng 1 efa ng pinong harina bilang isang karaniwang handog na pagkaing butil, kalahati nito sa umaga at kalahati nito sa gabi. Gagawin ito sa isang panghurnong kawali na may langis. Kapag nababad na ito, dadalhin mo ito sa loob. Sa inihurnong pira-piraso ihahandog mo ang handog na pagkaing butil para magpalabas ng mabangong samyo para kay Yahweh. Ang anak na lalaki ng punong pari na siyang magiging bagong punong pari mula sa kanyang mga anak na lalaki ang siyang mag-aalay nito. Gaya ng iniutos magpakailanman, susunugin ang lahat ng mga ito para kay Yahweh. Lubusang susunugin ng pari ang bawat handog na pagkaing butil. Hindi ito dapat kainin. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises na nagsasabing, kausapin mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, na nagsasabing, ito ang batas ng handog para sa kasalanan, dapat patayin ang handog para sa kasalanan sa lugar na kung saan pinatay ang handog na susunugin sa harap ni Yahweh. Ito ay pinakabanal. Kakainin ito ng pari na naghandog nito para sa kasalanan. Dapat ito kainin sa isang banal na lugar sa patio ng tolda ng pagpupulong. Magiging banal ang anumang makakahawak ng mga karneng ito, at kung naiwisik ang dugo sa anumang damit, dapat ninyong labahan ito, ang bahagi na tinilamsikan, sa isang banal na lugar. Pero dapat basagin ng kaldero na pinakuluan nito. Kung pinakuluan ito sa isang tansong kaldero, dapat kuskusin ito at hugasan sa malinis na tubig. Maaaring kainin ng sinumang lalaki mula sa mga pari ang ilan sa mga ito dahil ito ay pinakabanal. At walang handog para sa kasalanan ang dapat kainin mula sa kung saan anumang dugo ay dinala sa loob ng tolda ng pagpupulong para makagawa sa ikapapatawad ng kasalanan sa banal na lugar. Dapat itong sunugin. Ito ang batas ng handog na pambayad para sa kasalanan. Pinakabanal ito. Dapat nila patayin ang handog na pambayad para sa kasalanan sa lugar ng pagpatay dito, at dapat isaboy nila ang dugo nito sa bawat gilid ng altar. Ihahandog ang lahat ng taba nito, ang taba ng buntot, ang taba na nasa panloob na mga bahagi, ang 2 bato at ang taba na nasa mga ito, nakasunod sa mga puson, at ang bamalat sa atay, kasama ang mga bato, dapat tanggalin ang lahat ng ito. Dapat sunugin ng pari ang mga bahagi sa altar bilang isang handog na sinunog sa apoy para kay Yahweh. Ito ang handog na pambayad para sa kasalanan. Bawat lalaki na kabilang sa mga pari ay maaaring kumain ng bahagi ng handog na ito. Dapat kainin ito sa isang banal na lugar dahil pinakabanal ito. Ang handog para sa kasalanan ay katulad ng handog na pambayad para sa kasalanan. Parehong batas ang ginagamit sa dalawang ito. Nabibilang ang mga ito sa pari na siyang gumawa ng pambayad para sa kasalanan sa kanila. Ang pari na siyang naghahandog ng kanino mang handog na sinunog ay maaaring ilaan para sa kanyang sarili ang balat ng handog na iyon. Bawat handog na pagkaing butil na inihurno sa isang hurno, at ang bawat handog na niluto sa isang kawali o sa isang koaling panghurno ay mabibilang sa pari na siyang naghahandog nito. Bawat handog na pagkaing butil, kahit tuyo o hinaluan ng langis, parehong mabibilang sa lahat ng mga kaapo-apuhan ni Aaron. Bagong tipan.
Mark 32 minuto pasado alas 10:52. Nasa daan sila, paakyat sa Jerusalem at nauuna si Jesus sa kanila. Namangha ang mga alagad at ang mga sumusunod ay natatakot. At muling ibinukod ni Jesus ang 12 at nagsimulang sabihin sa kanila ang nalalapit na mangyayari sa kanya, "Tingnan ninyo, pupunta tayo sa Jerusalem, at ihaharap ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. Hahatulan nila siya ng kamatayan at ibibigay siya sa mga gentil. Kukutsain nila siya, duduraan, hahagupitin at kanilang papatayin. Ngunit mabubuhay siya pagkatapos ng 3 araw." Pumunta sa kanya sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo at sinabi, "Guro, gusto naming gawin mo para sa amin ang kahit anong hingin namin sa iyo." Sinabi niya sa kanila, "Anong gusto ninyong gawin ko para sa inyo?" Sinabi nila, "Payagan mo kaming umupo na kasama mo sa iyong kaluwalhatian, isa sa iyong kanang kamay at ang isa sa iyong kaliwa." Ngunit sumagot si Jesus sa kanila, "Hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong uminom sa tasang iinyuman ko o tiisin ang bautismo na ibabautismo sa akin?" Sinabi nila sa kanya, "Makakaya namin." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang tasang iinyuman ko, iinyuman ninyo at ang bautismo na ibabautismo sa akin, titiisin ninyo. Ngunit kung sino ang uupo sa aking kanang kamay o sa aking kaliwang kamay, hindi ako ang magkakaloob kundi para ito sa kanino mang naihanda na." Nang marinig ng iba pang 10 alagad ang tungkol dito, nagsimula silang magalit ng labis kina Santiago at Juan. Tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang itinuturing na mga pinuno ng mga gentil ang nangingibabaw sa kanila, at ang kanilang mga mahahalagang tao ang nagpapatupad ng kapangyarihan sa kanila. Ngunit hindi sa paraang ito ang nararapat sa inyo. Sino mang nagnanais na maging dakila sa inyo ay nararapat ninyong maging lingkod, at sino mang nagnanais na manguna sa inyo ay nararapat na maging alipin ng lahat. Sapagkat hindi dumating ang anak ng tao upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay bilang katubusan ng lahat." Nakarating sila sa Jericho. Nang paalis na si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, ang anak ni Timeo, na si Bartimeo, isang bulag na pulubi ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niyang si Jesus na taga Nazare iyon, nagsimula siyang sumigaw at nagsabi, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Maraming sumusuway sa bulag, na nagsasabi na manahimik siya. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, "Anak ni David, maawa ka sa akin." Huminto si Jesus at iniutos na siya ay tawagin. Tinawag nila ang bulag na sinasabi, "Maging matapang ka. Tumayo ka." Tinatawag kanya. Inihagis niya ang kanyang balabal, lumukso at pumunta kay Jesus. At sinagot siya ni Jesus at sinabi, "Anong gusto mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng bulag, "Rabi, gusto kong matanggap ang aking paningin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo." Kaagad niyang natanggap ang kanyang paningin at sumunod siya kay Jesus sa daan. Mga kawikaan. Proverbs 12 minuto pasado alas 6:19. Ang isang walang kwentang tao, isang masamang tao, namumuhay sa kabaluktutan ng kanyang salita, pagkindat ng kanyang mga mata, gumagawa ng hudyat gamit ang kanyang mga paa, at pagturo ng kanyang mga daliri. Siya ay may balak na masama na may daya sa kanyang puso, palagi siyang nag-uudyok ng pag-aalitan. Kaya lulupigin siya sa isang iglap ng kanyang kapahamakan, sa isang sandali siya ay masisira na higit sa kagalingan. Mayroong 6 na bagay na kinamumuhian ni Yahweh, 7 na kasuklam-suklam sa kanya, ang mga mata ng isang mapagmataas na tao, ang isang dila na nagsisinungaling, ang mga kamay na nagpapadanak ng dugo ng mga inosenteng tao, isang puso na lumikha ng mga masasamang balakid, mga paa na mabilis tumakbo para gumawa ng masama, isang saksi na nagsasabi ng mga kasinungalingan, at ang isa na siyang naghahasik ng alitan sa kanyang mga kapatid.
Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang mga puso, na kinikilala ang kahalagahan ng aming mga pangako at ang kabigatan ng aming mga gawa ayon sa itinakda sa Levitiko. Tulungan mo kaming aminin ang aming mga pagkukulang at maghanap ng pagkakasundo, tulad ng iyong itinuturo sa amin ang daan ng katwiran. Sa Marcos, nakikita namin ang kagandahan ng pananampalataya at ang kahandaang maglingkod, naway magkaroon kami ng lakas ng loob na sundin ang halimbawa ni Kristo at buong tapang na hanapin ang iyong kalooban. Ingatan mo kami mula sa mga mapanlinlang na paraan na binabalaan sa kawikaan, nagabayan kami upang mamuhay ng may integridad at pag-ibig. Palakasin ang aming mga puso sa pag-asa. Amen.